Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bad news po sa ating mga motorista. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang muli na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Magkakaroon ng parehong 70 centavos na aumento sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang piso naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Ito na ang ikatlong magkasunod na linggong taas singil sa gasolina, habang ikalawang linggo naman sa diesel at kerosene. Samantala, epektibo na rin nitong unang araw ng buwan ang karagdagang 20 centavos sa kada litro ng liquefied petroleum gas o LPG. Nahuli naman ng Pasay City Police sa Legazpi City, Albay ang isa sa dalawang suspect sa pang-hold up at panggagahasa sa mga masahista ng isang spa sa Pasay City noong August 29, 2025. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nasa kote na ng Pasay City Police ang isa sa dalawang sospek sa karumal-dumal na pangahalay at pangloloob sa isang lugar sa Barangay 140, Pasay City. Kinilala ang sospek sa alias na Jared na nahuli matapos ang masusing manhunt operation ng mga otoridad. Wala naman po ang kasalanan. Gusto ko po linisin yung pangalan ko. Ba't napunta ka na Albay, bossing? At sumali po ako ng tournament po. Ayon sa ulat, dalawang armadong lalaki ang nang-hold up sa isang establishmento sa Cabrera Street bago mag-umaga noong August 29. Kung saan ang isa sa mga sospek na pinaghahanap pa ay si alias Ashley na umano'y huling namataan sa Tagaytay City. Base sa reklamo, bukod sa pagnanakaw, dalawa sa mga masahista ang nagreklamo ng pangahalay mula sa mga sospek. Sa nasagawang operasyon, kabuang 13 biktima ang nagpositibong kumilala sa mga sangkot sa pamamagitan ng photo identification. Dahil dito, agad na iniutos ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano ang 24/7 police visibility at all-out manhunt laban sa mga salarin. Parehas pong robbery with rape po yung isasampa nating kaso. Bahala na po yung piskalya at saka yung korte kung anong kahinatnan po yung ano. But on the part of the police, we will of course, we will aggressively attend all court hearings nang sa ganun ay we can give justice doon po sa mga naging biktima. Ayon sa pulisya, natunton ang pinagtataguan ni alias Jared sa Legazpi City, Albay, kung saan matapos ang booking at medical process, iniharap ang sospek sa alkalde sa isang press briefing alas 4 ng hapon noong Lunes. Dito nagpahayag ang alkalde na dismayado siya sa insidente at titiyakin na mananagot ang mga responsable. Aniya, buo ang suporta ng pamahalaang lungsod para sa hustisya at kapakanan ng mga biktima. In fact, tinawag ko agad emergency meeting ulit ang atin pong Peace and Order Council upang pag-itingin lahat na ng ginagawang maganda dito sa Pasay to maintain the peace and order situation. At hindi kami tumitigil na ganun lang. Kailangan lagi kami nag-i-step up and prepared ng mas ahead sa mga mangyayari. Sa bahagi naman ng mga apektado sa nasabing insidente, tiniyak din ng LGU na nagbigay sila ng pangkalahatang tulong sa lahat ng biktima at ng mga pamilya nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kamakailang naharang ng Bureau of Immigration o BI ang isang Amerikanong sex offender sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, kinilala umano ang suspect na si Daniel Alan Macomber, 54 years old, na dumating sakay ng Korean Airlines mula Seoul, South Korea. Nahatulan sa Amerika ng kasong sexual na pang-aabuso si Macomber laban sa isang 6 na taong gulang noong 2006. Mahigpit naman ay pinagbabawal na makapasok ng bansa ang dayuhan ayon sa kalihim. Ito'y bilang bahagi ng kampanyang Shield Kids ng ahensya upang maproteksyonan ang mga batang Pilipino laban sa mga dayuhang sexual predators. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagkakaroon ng 28 luxury cars ng kontrobersyal na kontraktor na si Diskaya, kinuwestiyon ng Senado. Manila-Istanbul flight, ilulunsad sa November.
5 ruta via Cebu muling bubuksan. Ilang mambabatas pabor sa Independent Commission para mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. PBBM at DepEd Secretary Angara nagsikawa ng Yakap Caravan at Class Plus sa Region 3. Pole vault challenge ni EJ Obiena, may meet and greet pass giveaway. At pelikulang Magellan, opisyal ng entry ng Pilipinas sa Oscars 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Forbes.